Okay mga kaibigan, mag-iiba na naman tayo ng topic at ito naman ang pag-uusapan natin mga kababayan. Merong isang personalidad ngayon na pinag-uusapan sa lalawigan ng Bulacan, mga kaibigan, mga kalatigo. Itong personalidad na ito ay talagang kilalang kilala ngayon sa lalawigan ng Bulacan, especially sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, kung saan itong taong ito ay nakikita ng mga taga-ika-6 na distrito ang kanyang mga ginagawa at pagtulong sa mga mahihirap nating mga kababayan diyan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, na kung saan ang taong ito ay hinihimok ng mga residente, mamamayan ng bayan ng Santa Maria, Angat at maging sa bayan ng Norsagaray, Bulacan, ika nga sa ika-6 na distrito mga kababayan. Itong taong ito pala ay kayang magbigay ng 20,000 trabaho mga kababayan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Kasi nga ang negosyo ng taong ito ay napakarami ng mga branches ng kanilang mga negosyo sa iba't ibang bayan, lalawigan sa ating bansa, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Ang ating tinutukoy mga kababayan, itong si Jad Racal, siya po ay CEO of Racal Industrial. Siya po isang industrial, siya po ay CEO of Racal's Industrial City. Ito po isang batang-batang multimillionaire na ang edad ay 25 years old pa lang mga kababayan. So dito nakita natin ang motivation nitong batang ito na matulungan ang mga mamamayan ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, at hindi lamang sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, paging sa buong lalawigan ng Bulacan, dahil makita niyo mga kababayan, sipin mo kaya pala nitong magbigay ng 20,000 na trabaho mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan, no? Especially sa ika-6 na distrito, dahil itong si Jad Racal, bukod dun sa katatapos lamang nila mag-groundbreaking ng isang malaking kumpanya, yung Philippine High Speed, anong tawag diyan, yung Philippine High Speed Materials Company Incorporated, na kayang mag-invest ng 2.5 billion pesos mga kababayan doon sa ginawa nilang groundbreaking dyan sa bayan mismo ng San Rafael, Bulacan mga kababayan. No? At isa pa sa pangalawa, mag-i-invest sa kanilang itatayong negosyo dyan sa bayan ng San Rafael, Bulacan, ay mag-i-invest din daw itong well spring water services mga kababayan. Billions of pesos ang i-invest nito mga kababayan. Ngayon, itong si Jad Racal na ito ay kaya niyang magdala ng mga investor, mga 800 investor na international and local investor sa kanilang yung Racal Industrial City. Grabe po mga kababayan, ano? So, sobrang bata nito pero nakakapag-initiate na siya ng mga ganitong hakbangin upang makatulong sa mga taga Bulacan mga kababayan. Aba, bihira ang ganitong klaseng negosyante na kayang magtapo ng ah, pera, oras para lamang tulungan yung mga Bulakenyo, especially yung sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ay isipin mo ba naman, namimigay din pala ito ng mga sasakyan sa mga kapulisan, mga kababayan, at ambulansya sa mga barangay. Tingnan nyo mga kababayan, ano? Gaano kalaking pera ang pakakawalan nitong negosyanteng ito, si Jad Racal, na kung saan ay ngayon pa lamang, hindi pa nga politiko, pero talagang gusto ng tumulong mga kababayan. Ha? Ang sabi nga nitong si Jad Racal, dapat
huwag mong bigyan ng isda ang mga tao. Turuan mo kung paano mangisda at bigyan mo ng palaisdaan para umasenso at umangat sila sa buhay. Napakaganda mga kababayan ng kanyang motivation ano, na kung saan ay pagkaraan lamang ng ilang taon o 3 taon ang adbokasya nitong si Jed Racal at ang kanyang father na si Junito Racal ay yung kanilang mga tauhan at iba pang mga kaibigan na ang gusto nila after 3 years ay kailangan magkaroon na ng sariling negosyo ang kanilang mga tauhan dahil ayaw nila na tumagal pa ang kanilang mga tauhan sa kanila dahil ang kanilang layunin ay umunlad ang kanilang mga kababayan. So yung ganitong motivation mga kababayan, napakaganda nito. Ibang klase itong mag-amang Junito Racal at Jed Racal mga kababayan. Ngayon dahil nga dito sa ginagawa nitong si Jed Racal na ito at ng kanyang tatay na si Junito Racal, matagal na pala silang tumutulong at dahil ngayon diyan sa mga pagtulong ni Jed Racal ay may mga mamamayan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan na kinumbinsi ito na tumakbong congressman sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan para anila ay mas maraming matutulungan si Jed Racal kung siya ay papalaring maging congressman dahil naniniwala ang mamamayan ng lalawigan ng Bulacan, especially sa ika-6 na distrito ng Bulacan, na may kakayahan si Jed Racal na bigyan ng kabuhayan ang kanyang mga kalalawigan sa Bulacan, especially sa ika-6 na distrito dahil isipin mo, multi-millionaire ito. At ang kanya namang tatay na si Junito Racal ay isang multi-billionaire mga kababayan na kayang mag-sacrifice ng kanilang network para matulungan ang ating mga kababayan. No? Na banggit nga ni Mr. Junito Racal na ang motivation nila ay talagang tulungan ang ating mga kababayan. Kasi kung magbibigay ka ng tulong sa mga kababayan natin, halimbawa, yung ipinamimigay ng gobyerno sa ating mga kababayan, yung tinatawag na mga relief goods, yan, yung mga food packs na yan, mga pang 1 linggo lamang yan. Subalit kung ang ating mga kababayan ay mabigyan mo ng trabaho, ay pangmatagalan, sustainable ito. Maganda nga naman ang advokasya ni Mr. Junito Racal at ang kanyang anak na batang-bata na si Jed Racal. So ngayon, dahil nga dito sa magandang ginagawa ng mag-amang ito, hinimok si Jed Racal na tumakbong congressman sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Maganda nga naman, mga kababayan, kung ito ay mananalo at mapagbibigyan na maging kinatawan ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Di po ba? Maganda po yan. Ngayon, ang problema dito, may kasabihan nga, yung dapat matuwa pa nga tayo sapagkat mayroong isang personalidad na katulad ni Jed Racal na handang tumulong sa mga taga-Bulacan at sa ika-6 na distrito ng lalawigan ay ang ating nakuhang impormasyon ay sinampahan daw ito ng kasong disqualification sa COMELEC dahil ito raw si Jed Racal at ang kanyang ama na si Junito Racal ay hindi taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ay atin namang napag-alaman sa reliable source na matagal nang nakatira ang mag-amang Racal sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Katunayan yung kanilang napakalaking warehouse diyan sa Angat at boundary ng Angat at Norsagaray, Bulacan ay napakalaki ng kanilang warehouse diyan na naglalaman ng mga mamahaling sasakyan, lahat ng klaseng mga bilihin na kailangan sa paggawa ng bahay, pagbili ng sasakyan ay nandoon. Worth of billions of pesos yung investment ng mag-ama diyan lamang sa bayan na ating nabanggit. So ngayon,
papaanong sasabihin na si Jad Racal ay hindi taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan? Eh, malinaw naman yan sa batas na ang tutungan niyan, 6 na buwan lamang ay kwalipikado ka ng bumoto. Kapag ikaw ay nagpa-transfer sa isang bayan o barangay para gamitin mong official residence. Subalit, ang mag-amang Racal ay matagal nang nakatira sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Yung nabanggit natin kanina, yung kung di tayo nagkakamali, ang nasasakupan niyan, ano yan? Tama ba? Yung bayan ng Angat, bayan ng Norsagaray, bayan ng Santa Maria, yun lang ano? Yun lang yung tatlo na yun. So ibig ko sabihin, overqualified si Jad Racal na tumakbong congressman sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan dahil sila'y matagal nang nakatira sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Ngayon, hindi ba dapat matuwa pa tayo dahil may isang batang-batang Jad Racal na hinimok ng taong bayan na tumakbong congressman para katawanin ang mga maralitang taga ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Nasaan ang logic para harangin natin ito? Na maganda naman ang ginagawa ng mag-amang ito na matagal na palang tumutulong sa ating makababayan. How much more kung ito'y maging congressman, mas marami itong magagawang tulong dahil alam naman natin pag congressman ay may budget yan na yearly sa kongreso bilang kanilang priority development fund, makababayan. So dito, dapat hindi ito pinailan ng disqualification. Ang balita natin, pinailan ito ng disqualification si Jad Racal para ipawalang bisa ang kanyang kandidatura sa pagka-congressman ay ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Samantalang ang taong bayan ang humiling sa kanya na siya ay maging kinatawan ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. May kasabihan nga, kung ang politiko na tatakbong mayor or congressman na kung hindi naman masyadong kayamanan o ibig sabihin hindi naman masyadong mayaman, ay mangungurap ito. Samantalang ito si Jad Racal ay multi-millionaire at ang kanyang ama ay multi-billionaire. Hindi na ito magnanakaw, mga kababayan. O ngayon, sino bang nakaupo dyan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan? Eh, ang balita raw, ang negosyo lang nito ay isang laundry. Magkano lang ba ang kinikita ng isang laundry shop sa isang araw? Ay samantalang itong mag-amang ito na Jad Racal at Junito Racal ay billions of pesos ang kanilang mga negosyo sa buong Bulacan at billion din ang binabayarang taxes nito, mga kababayan. So ibig ko sabihin dito, hindi na ito magnanakaw, mga kababayan. Kaya kung ikaw, ako, ang tatanungin, kung pipili tayo ng kandidatong congressman sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan at sa iba pang lalawigan sa Bulacan at sa iba pang lalawigan sa buong bansa, ang piliin mo yung negosyante, yung may kakayahang magsakripisyo, may kakayahang ilaan, itulong ang kanilang net worth sa mga mahirap nating mga kababayan. Nakuha niyo logic? Kaya sa panahon ng halalan, dapat maging matalino ang mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Bulacan, especially sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan. Yan lamang po ang ating topic sa umagang ito, mga kababayan. At subaybayan nyo ang ating programa dito sa Latigo News TV, Latigo ni Batiga, sa Latigo News TV sa Facebook at YouTube. At syempre sa ating newspaper nationwide, ang Latigo Newspaper Nationwide. Ito ang inyong kaibigan, inyong kalatigo, Mario Batigas. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Mabuhay!